Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang horror action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Creep. Nagsimula ang pelikula sa dalawang manggagawa na tagalinis ng mga dumi at bara sa ilalim ng kanal na tunnel sa syudad. Habang isinasagawa nila ang kanilang trabaho sa nasabing madilim na tunnel ay nakadiskubre ang matandang trabahador ng kakaibang butas kung saan nang pumasok sila rito ay bigla silang nakakita ng babaeng umiiyak at humihingi ng tulong at sa ilang iglap lang ay may humila dito papalayo. Kasabay nito sa hindi kalayuan sa isang building ay makikita ang babaeng nagngangalang Kate na kasalukuyang nagsasaya sa idinaraos na year-end party sa kanilang kumpanya. Mapapansin na ang ilang mga lalaking katrabaho nito ay tila may pagnanasa sa kanya na ultimo kahit saan siya magpunta ay nakasunod pa rin ang kanilang mga paningin sa kanya. Pagsapit ng alas 9 ay nagmadali na siyang umalis para pumunta naman sa isa pang year-end party kasama ang kanyang pamilya. Nagtungo siya sa istasyon ng tren para dito sumakay subalit dahil sa dami ng kanyang nainom ay hindi niya namalayan na nakaiglip na pala siya at nang magising na siya ay wala ng katao-tao sa lugar dahil inabutan siya ng pagsasara ng istasyon. Sumubok siyang maghanap agad ng madadaanan palabas at mga trabahador na pwede niyang hingian ng tulong ngunit kataka-taka na wala siyang makita ni isa man lang na nagbabantay sa lugar. Sa ilang minuto ng kanyang paggalugad sa istasyon ay bigla siyang may narinig na may parating pang tren kaya nang huminto ito ay nagmadali agad siyang pumasok. Tila nakahinga na siya ng maluwag dahil akala niya ay makakaalis na siya sa lugar ngunit wala siyang kaalam-alam na may kasabay na pala siyang pumasok din kanina sa nasabing tren at sa ilang saglit ay huminto agad ito kasabay ng pagkawala ng mga ilaw sa loob. Sinilip niya ang driver ngunit wala siyang makita. Hindi niya alam na hindi na pala siya nito matutulungan dahil makikita na lang na may kung anong halimaw ang tumapos at kumain dito. Hindi nagtagal maging sa kinatatayuan niyang ito ay nawalan na rin ng ilaw at may kung anong individual na nasa loob din ang unti-unting lumalapit papunta sa kanya. Kalaunan ng sinubukan niyang tumakbo ay nagpakita na ito at mula dito ay nalaman ni Kate na ito pala ay si Clyde na isa sa kanyang katrabaho na may lihim na pagnanasa sa kanya. Pinuksan nito ang emergency switch ng mga ilaw sa loob. Sinamantala ng katrabaho niyang ito na dalawa lang sila sa nasabing lugar at mabilis nitong sinunggaban si Kate. Nang unti-unti na itong nagtatagumpay sa kanyang hangarin na matikman siya ay bigla na lang may humila sa demonyong ito palabas ng sasakyan at tanging sigaw na lang ang narinig ni Kate na para bang may kung anong nilalang ang kumakain dito. Nagawa pang makasulyap ng kanyang katrabaho subalit muli lang itong binatak pababa ng misteryosong nilalang na umatake rito. Dahil sa sobrang takot ay napatakbo kaagad si Kate palabas ng tren at muli siyang bumalik sa istasyon para kalampagin ang mga saradong gate at magsisigaw ng tulong. Sinubukan niya rin na gumamit ng telepono ngunit kataka-taka na putol na rin ang linya nito. Habang desperado niyang ginagawa ito ay bigla na lang may lumapit sa kanyang isang aso. Kanya itong sinundan ng tumakbo ito papasok sa isang sirang siwang kung saan nakita niya ang dalawang palaboy na may-ari sa aso na natutulog sa loob na sila Jimmy at Moni. Humingi siya ng tulong sa mga ito at ipinaliwanag ang nangyari sa kanyang katrabaho subalit hindi naniwala ang dalawa sa kanyang kwento patungkol sa misteryosong nilalang na umatake at kumuha sa katrabaho niya. Nang nagbayad si Kate ng ilang dolyar na pera para samahan siyang maghanap ng daan na pwedeng gamitin palabas ay pumayag na ito. Habang mag-isa ang isa pang palaboy na si Moni ay laking pagkasorpresa nito nang biglang nagkalat sa labas ang hindi mabilang na mga daga. Sinubukan niyang kuhanin ang alaga nilang aso ngunit natigilan nito nang tila makita niya ang nasabing halimaw na nasa kanya ng harapan.
Narinig nila ang sigaw nito kaya mabilis na tumakbo si Jimmy pabalik ngunit sa hindi inaasahan ay tumambad sa kanila sa kabilang bahagi ng riles ang katrabaho ni Kate na nagtangka kanina sa kanya na nasa hindi magandang kondisyon dahil wala na ang ibang bahagi nito. Matapos nito ay napatakbo muli pabalik si Jimmy sa kanyang asawa subalit tila huli na ang lahat at tanging mga bakas na lang ang naiwan sa buong paligid. Wala itong kaalam-alam na nasa loob na ito ng tila kwarto ng nasabing halimaw na mutant sa ilalim ng underground. Tinali siya nito sa medical bed at mapapansin na gusto siya nitong asawahin dahil parang naghahangad ito na magkaroon ng anak. Sinimulan ng tila parang zombie na mutant ang pagtalpak sa babaeng pulubi hanggang sa matapos ito. Makalipas ang ilang minuto ay tila nagkaroon ng pag-asa si Kate nang marinig niya na may dumating ng security staff ng lugar para mag-duty sa trabaho. Habang ipinapaliwanag niya ang mga nangyari ay mabilis na nagkalat na ang mga daga sa kinauupuan ng trabahador at bigla na lang lumitaw sa likod ang halimaw na mutant na agad itong tinapos at tinangay paalis. Narinig ni Kate ang kahindik-hindik na sinapit nito kaya napatakbo na lang siya muli kung saan nagkita muli sila ni Jimmy na kasalukuyang hinahanap ang kanyang asawa. Sinamahan siya nito sa alam niyang daan palabas ng lugar. Habang naglalakad sila sa riles ay nagulat sila nang makita na umaandar na muli ang tren kanina na halos muntik pa silang masalpok. Inutusan ni Jimmy si Kate na umalis na sa lugar kasama ang kanyang aso habang siya naman ay nagtungo sa loob ng tren para harapin ang nasabing misteryosong halimaw na kumuha sa asawa niya. Hindi naman ito sinunod ni Kate at pinilit niya itong sumama na paalis subalit bago pa man makapagsalita si Jimmy ay dinakma na ito ng nasabing nilalang hanggang sa tuluyan na rin itong tinapos ng halimaw tulad ng nangyari sa iba pa. Lubos na nangilabot si Kate sa kanyang nasaksihan at nagmadali muli itong tumakbo palabas kung saan dahil sa kanyang pagmamadali ay sobrang naguluhan ang kanyang isip at kung saan-saan na siya napadpad. Sa ilang sandali nang makaharap na niya ng mukha sa mukha ang nasabing halimaw na umuubos ng mga tao sa istasyon ay makikita na hindi siya nito tinapos agad at ikinulong siya sa kulungan sa underground na puno ng mga tubig kanal kung saan para bang balak din siya nitong gawing asawa kaya hindi siya ginawang pagkain agad nito. Nang umalis ang mutant na halimaw para kainin ang security guard ay nag-usap sila Kate at ang trabahador ng tunnel na si Robert na nagawa pa palang makaligtas kanina kung paano sila makakaalis at makakaligtas sa nilalang. Matapos mabusog ng halimaw ay muli itong bumalik sa mga kulungan at parang sinusuri nito kung buhay pa ba sila. Dito na isinagawa nila Kate ang naisip nilang plano. Nagpanggap si Robert na wala ng buhay habang tahimik na lumabas si Kate sa maliit na siwang ng kulungan at inatake niya sa mukha ang halimaw na mutant na naging dahilan para pansamantalang mawalan ito ng paningin at makatakbo na sila paalis. Habang tumatakbo ay nakasalubong nila ang mga hindi pinalad na naunang mga kinain ng halimaw. Sa hindi inaasahan ay napunta sila sa hangganan na wala ng ibang malulusutan pa dahil nilagyan na ito ng mga harang na pader. Kalaunan ay nakita na rin nila Kate ang babaeng pulubi na tumulong sa kanya kanina na hindi na kinaya pa ang mga ginawa sa kanya ng halimaw na may mala zombie na itsura. Lubos na sinisi ni Kate ang kanyang sarili dahil ayon sa kanya sa pagiging pabaya niya ay maraming ibang nadamay. Hindi rin nagtagal ay alam na ng halimaw na nakarating na sila sa kwarto nito. Narinig nila Kate ang bawat paghakbang ng mutant kaya buong pagmamadali nilang sinimulan na wasakin ang mga brick na naging harang sa isang pinto. Gamit ang butas na ito ay maswerte na nakatakas muli sila bago pa sila matunton ng halimaw na patuloy silang tinutugis. Habang tumatakbo ay narinig ni Kate ang pagsigaw ni Moni. Dito lang niya napagtanto na nagkamali siya ng akala na wala na ito at inilihim ng kasama niyang si Robert na buhay pa pala ang pulubi dahil ayon sa kanya ay makakasagabal lang ito dahil hindi na ito makakatakbo pa. Matapos tuluyang tapusin ng halimaw si Moni dahil sa galit nito ay kasabay naman na nakakita sila Kate at Robert ng lumang bagon ng tren sa kasulok-sulukan ng tunnel. Pagkapasok sa loob ay tumambad ang maduming higaan at lumang mga laruan. Nakita rin ni Kate ang isang lumang litrato ng isang matandang doktor kasama ang isang paslit na mapapansin na parang unti-unting nagiging mutant.
Lumalabas lang na ang doktor ay nagpapatakbo ng kakaibang laboratorio sa ilalim ng tunnel at ang mutant na humahabol sa kanila ay bunga lang ng kademonyuhan nito. Dahil sa mga nalaman ay tila nagkaroon ng kumpiyansa si Robert na makakaya niya itong tapusin dahil dati lang itong tao kaya nagwala siya sa loob at gumawa ng mga ingay para lapitan na siya nito. Subalit matapos niyang wasakin ang mga bintana ay hindi niya inasahan na mabilis na makakasugod agad ang nasabing halimaw kung saan dinakma siya ng mutant mula sa kanyang likuran. Nagawa naman itong magantihan ni Robert at nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake na agad na nagpahina sa halimaw na nilalang. Nang ibibigay na ni Kate ang pangtapos na atake gamit ang bakal na hawak niya ay biglang nagsalita ang halimaw at ginaya nito ang boses ng mga nauna nitong tinapos kung saan nagmamakaawa ito. Dahil dito ay nag-alinlangan si Kate at ginamit itong pagkakataon ng tuso na halimaw para unahin na tapusin si Robert. Walang nagawa si Kate kung hindi tumakbo na lang muli. Pinuntahan niya ang daan na itinuro kanina ni Jimmy palabas ng tunnel, subalit nagulat na lang siya nang makita na ang nanghihina kanina na halimaw ay mas mabilis nang nakakasunod ngayon na kahit saan siya magtungo ay bigla itong sumusulpot. Makailang beses din siya nitong pinagbabalibag na para bang pinaglalaroan siya, nang dumating sa punto na unti-unti nang nanghihina si Kate dahil sa buong magdamag niyang ginagawang pagtakbo sa buong lugar ay makikita na hindi na ito nakapalagpa sa balak na gawin sa kanya ng halimaw. Nang ipinwesto na siya nito para galawin ay maswerte na nakakita si Kate ng magagamit na panlaban sa sahig. Mabilisan niya itong pinulot at ginamit pang atake sa halimaw. Nang makita niya ang labasan ay nalaman niya na konektado pala sa kadena ang bakal na ginamit niya pang atake kaya imbis na tumakbo paalis ay mas pinili niya na tapusin na ang halimaw para wala na itong ibang makuha pang tao sa hinaharap. Sinubukan pa siyang batuhin nito ng isang napakabigat na bakal na tangke pero bago pa nito magawa ang pag-atake kay Kate ay may dumating ng tren mula sa kabilang istasyon at binangga nito ang kadena na naging dahilan para mapuruhan ng todo ang halimaw na mutant. Dahil dito ay tuluyan ng bumagsak ang nilalang hanggang sa hindi na ito gumalaw pa. Pinilit ni Kate na akayin ang sarili at ilang minuto siyang naglakad paalis ng tunnel. Sa hindi niya inaasahan ay nakarating lang muli siya sa isa pang pinakamalapit na istasyon ng tren. Makikita rin na nagawang makasunod sa kanya ng aso kung saan magkasama na lang silang napaupo sa sahig. Nagsimulang isa-isang magsulputan na rin ang mga pasahero ng tren na indikasyon lamang na sumapit na ang umaga. Dahil sa kanyang dusing ay inakala pa ng iba na isa siyang pulubi na nanghihingi ng pera kaya binigyan siya ng mga barya, sa pagtatapos ay hinayaan na lang niya ito hanggang sa makapagpahinga na siya at magkaroon na ng lakas para maisumbong sa kinauukulan ang lahat ng mga nangyari dulot ng halimaw na mutant.